Napakadami ng mga idol na magagandang kambing dito ngayon sa atin sa Pilipinas. Kaya hindi na po tayo mahihirapang mamili o bumili ng mga gusto nating alagaan. Depende po sa kakayahan ng ating budget at kung anong sektor yung gusto nating alagaan, kung meat type o dairy type. At ngayon nga po is magbibigay ako ng ilang mga tips kung halimbawa baguhan ka pa lang napapasok dito sa pag-aalaga ng kambing. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, magbibigay po ako ng ilang mga tips at mga paalala para po sa mga baguhan o sa mga gustong mag-alaga ng kambing. Kung ano po ba yung dapat suriin sa pagbili ng kambing na babae o lalaki. At ngayon nga mga idol, nakakatuwa kasi meron na pong goat show dito sa Pilipinas, kaya nakaka-inspired lalong mag-alaga. Napakadami na pong magandang kambing na naglalabasan ngayon dito sa atin dito sa Pilipinas. At talagang napakalakas pa rin po ng demand o ang laki pa rin po ng kita sa pag-aalaga ng kambing. Kaya kumbaga hindi po tayo talo kung kahit mamuhunan tayo dito sa pag-aalaga ng kambing. At sana mga idol makatulong sa inyo itong video na gagawin natin ngayon para meron po kayong idea kung paano po yung tamang pagbili ng alagaing kambing. Lahat naman yung nagsisimula sa pag-aalaga ng kambing is nagsisimula sa babae at lalaki. Kasi kumbaga dapat meron kang babaeng kambing para dumami at meron ka namang barako na nagagamitin para sa pagpapaganda at pagpapadami ng magandang lahi ng alagaan mo. Unahin natin pag-usapan mga idol sa pagbili po ng babaeng kambing. Ito pong babaeng kambing, ito po yung magiging katuwang natin sa pagpapadami at pagkita natin ng malaki dito sa papasukin nating negosyo. Kaya napakahalaga po na dapat malusog yung bibilhin nating babaeng kambing. I-check po natin yung mga dede nila. Dapat po yung dede ng kambing na bibilhin natin is 2 po. Tapos tingnan po natin kung pantay. Suriin po natin, dapat malalaki po yung tubo. Hindi naman ibig sabihin mga idol na mataba na yung nabili nating kambing o yung binibenta sa ating kambing is okay na. Napakahalaga po nitong dede ng kambing kasi po ito po yung magbibigay ng magandang gatas o ikabubuhay para magpalaki ng magandang bisiro at hindi tayo mamatay ng alaga. Problema po sa ating mga kambing na inahing kambing, kapag hindi po maayos yung dede is mamumroblema po tayo dun sa mga anak nila. Mayroon din mga idol na halimbawa 2 yung dede, tapos makikita nyo sa pinakautong niya parang may umbok, parang malaki. Isun po is tumboy naman. Merong tumboy na kambing mga idol. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong tumboy na kambing at hindi po yun nanganganak. Kumbaga ang gusto nila, bumaba rin ng bumaba dun sa mga babaeng kambing. Huwag po kayong bibilin yan at hindi nyo po mapapakinabangan. Masasayang po yung pera nyo. At kung bibili kayo mga idol ng babaeng kambing, yung medyo bata pa, huwag po tayong bumili ng masyadong matanda na. Dahil po ang kambing po is may edad na, medyo pangit na rin po maglabas ng mga anak. At isa pa, yung gatas niya hindi na po ganun kaganda. Samantalang kung mga batang kambing po na dumalaga o isang anak, 2 anak pa lang ang mabibili nating kambing, is mas matagal po nating mapapakinabangan at magagamit po natin ng maayos. Kumbaga isang bilihan lang po doon sa puhunan natin is mapapadami po natin yung anak niya, matagal nating mapapakinabangan. Minsan naman mga idol, meron tayong makikitang mga post sa mga group o kaya sa Facebook na nagbebenta ng halimbawa may kasamang anak, inahin na may kasamang anak, pero yung isang dede naman is malaki. Kumbaga meron po siyang mastitis na hindi naman po yun magagamit o hindi naman po pwedeng padidehin ang bisiro doon, gawa ng yun po may bakterya na pwedeng makasama sa ating bisirong kambing. Kumbaga wag niyo na pong bibilhan kasi hindi niyo rin naman po yun magagamit. Huwag kayo maiinganyo sa mababang presyo na sinasabi.
Kasi problema rin po yung mga idol kung halimbawa, lalo't kung baguhan ka pa lang, dadating ka agad sa iyo may problemang kambing, sa halip na kung mabibili mo maganda o kaya kondisyon, pagdating sa iyo ipapastol mo na lang, kukumpayan mo na lang, is mamumroblema ka. Nagiging dahilan din yan mga idol kung halimbawa may problema ang nabili nating kambing, is nagiging dahilan din po yan na nag-give up na lang yung iba. Kumbaga yung puhunan talagang yain na, parang ganun. Sayang mga idol, kaya kumbaga huwag po kayong bibili ng may problema. Kahit mura po, kung may problema naman, hindi natin mapapakinabangan, matalo tayo mga idol. Katulad po ng baka, napakahalaga din po na meron tayong yung mabibili nating kambing is may matatabang paa. Dahil po ang mga alaga nating kambing kapag buntis, bumibigat, humihirap po sila sa pagtayo, paglakad. Kaya kumbaga mas okay po kung malaki po yung mga pata na mga bibili nating mga inahing kambing. At sa pagbili ng mga idol ng barakong kambing, dapat bumili po tayo ng barakong kambing na mas mataas ang lahi kaysa dun sa babae nating kambing na bibilhin. Ito po yung magdadala o mukha ng ating backyard o ng ating farm. Kaya pumili po tayo ng magandang barako. Sa pagpili po ng barako, dapat pumili po tayo ng may magandang bayag, pantay yung bayag. Mas malaki po yung bayag is mas maganda po kasi maglalabas po yan ng maraming similya at magandang bisiro. At kahit mga idol, maglabas tayo ng malaking puhunan dito sa barako, pwede po nating pakinabangan yan ng maayos, pwede po nating gamitin pang stud. Kaya dapat yung barako natin, yung pinaka-macho, pinaka-maganda sa backyard farm natin o sa goat farm natin. Dahil yan po yung magdadala ng mga lahi at paanak natin mga idol. Huwag po tayong bibili ng barako na hindi pantay ang bayag. Titingnan nyo po lagi, isasalang-alang nyo po lagi yung pagbili, yung bayag, lagi nyo pong i-check. Dapat po pantay po yan, malalaki, para magamit po natin ng maayos. Kung maaari din mga idol, bumili na po kayo, huwag na rin po kayo bumili ng mga mabababang lahi ng barako. Kasi kumbaga, ang sabi ko nga mga idol, yung lahi, yung ganda, pagganda ng palabas natin is depende po sa barako na gagamitin natin. Kaya wag na po kayong bumili ng mga barako na Tagalog lang. Dapat mas mataas po yung lahi ng barako nating bibilhin kaysa dun sa babaeng kambing. Kasi pag halimbawa ang ginamit po nating barako is pangit o hindi maganda, ganun din po yung ilalabas ng mga anak niyan. Hindi rin po magaganda at hindi rin po natin mabebenta ng magandang presyo kung ating mga alagang kambing o mga paanak nating kambing is hindi po ganun kagandahan. Meron din ako mga idol, sa mga hindi po nakakapanood pa, pwede nyo pong panoorin dyan dito sa channel natin. Meron na po akong ginawang video kung paano po pumili ng magandang gagawing back o barako. At meron na rin po akong video dyan na ginawa kung paano po i-condition, kung paano po alagaan yung barakong kambing bago gamitin o sa pagbibreed. Kaya bisitahin nyo lang po dito sa channel natin, nandyan lang po. Mapapanood nyo, makakatulong po sa inyo mga idol. Dapat po ang barako natin is laging ganado. Dapat po lagi silang malakas at kondisyon para kung halimbawa may nag-hit po sa ating mga alagang kambing is mapapasampahan po natin kaagad. Tandaan natin mga idol na itong barakong kambing ang magdadala ng lahi sa ating farm o sa ating kambingan. Kaya dapat maging mapanuri po tayo. Suriin natin mabuti ang bibilhin nating barako. Dapat yung pong quality talaga. Kung gusto nating makapagpalabas tayo o makapagpaanak tayo ng magandang bisiro. At syempre mga idol, kung halimbawa magaganda ang ating mga kambing na paanak, is maganda rin po yung magiging kita natin dito sa pagninigosyong kambingan mga idol. Sa pagbili mga idol ng kambing, lalo na kung halimbawa mga full blood, pumili po tayo ng magandang genetics. Kasi meron pong mga ganda talagang lahi ng kambing na kahit bilhin mo kahit traditional lang is naglalabas po ng mga red bower, ng mga dapol,
Depende po talaga sa lahi at klase ng kambing na bibilhin natin. At tips ko po sa inyo mga idol, lalo na kung halimbawa baguhan ka pa lang dito sa pagkakambing, kung halimbawa bibili ka, importante pong malaman natin kung malusog po ba yung kambing na bibilhin natin, kilatisin natin mabuti ang mga seller, kung middleman ba o siya ang may-ari, yung kung halimbawa ahente po ba, kasi kung ahente, meron po dyan, minsan mapapamahal pa tayo, tapos hindi, kung tatanungin po natin yung mga sinasabi niyang problema ng kambing is hindi lang po totoo, kasi kung baga wala po siyang idea dahil hindi po siya nag-aalaga ng kambing. Tapos kung halimbawa bibili po tayo, matuto po tayo maging magalang at tapat na kausap. I-build po natin mga idol yung magandang samahan. At paalala ko lang po sa inyo mga idol, mag-iingat po kayo. Marami pong mga scammer at mga nambubudol na nagbebenta po ng kambing para iwas pong abala sa atin at hindi po mapurwisyo o mga panimulang pera natin sa pagbili ng kambing. Mas maganda pong makita natin yung alaga na bibilhin natin at makatransact natin ng personal, yung nagbebenta po ng kambing. Sa isang banda, makita rin po natin yung kambing, yung quality, kung makapagtanong din po tayo kung ano po yung mga dapat natin gawin, lalo na kung halimbawa magsisimula at first time lang po nating mag-alaga ng kambing. Mas safe po kung halimbawa kakilala mo o mapapagkatiwalaan talagang farm yung panggagalingan o yung bibilhin ng gusto mong alagaan kambing, at hindi sa mga nagkukunwari lang at nagpapanggap na breeder pero yung totoo wala nang pong kaalam-alam sa pag-aalaga ng kambing. Maging maingat at maging matalino tayo mga idol, lalo na kung halimbawa full blood yung bibilhin natin, napaka mahal, mapresyo. Alaman po natin, magtanong tayo sa mga expert na breeder, sa mga group, kung halimbawa ito po bang kambing na gusto nating bilhin is legit ba, o yung seller legit po ba, para po hindi po masayang yung pinag-ipunan natin na pera. At sa totoo lang mga idol, napakahirap kitain ng pera, lalo na kung halimbawa isa kang OFW. Alam ko po yan dahil ako isa rin pong OFW. Kahit kabayo dito sa abroad, malayo sa pamilya, tinitiis lahat. Iwasan po natin yung mapagsamantalang mga tao. Marami po niyan. Talagang hindi maiwasan sa kahit pa sabihing lumalaban tayo ng parehas, talagang merong tao talaga na mapagsamantala. Hindi po maiiwasan yan. Kahit halimbawa nagtatrabaho ka lang sa Pinas, kakarampot ang sahod, tapos magtitiis ka na hindi magmerienda, kumbaga hindi kumain ng ayos, hilig mo ang kambing, gusto mo makapagsimula, mag-iipon ka ng pambili ng kambing, iniisip mo na makadagdag sa kita mo, pero ang mabibilhan mo palang kambing is manloloko, is talagang wala, mapapakamot na lang tayo sa ulo at mapapasabi na talagang sayang na sayang. Sabi nga po nila, walang maloloko kung walang magpapaloko. Kaya kumbaga, maging matalino tayo. Hindi lang po lahat ng mga breeder talagang meron din po namang maayos kausap. Kung halimbawa dun sa mabibilhin nating kambing mga idol na maayos talaga, i-build po natin yung magandang samahan. Kasi kung halimbawa may problema po yung nabili natin, o merong pagdating sa inyo, kasi hindi po maiwasan, nabili nyo po nabili nyo po ng malusog, tapos siyempre babiyahe po ng matagal, lalo na kung malayong lugar. Pagdating po sa inyo may kaunting problema, sa ganun po maitanong nyo po kung halimbawa okay po yung communication nyo nung binilhan nyo, may itanong nyo po kung ano yung problema, ano po yung dapat nyong gawin, at mapapag-usapan nyo po ng maayos. Maganda po yung ganun. Ganun po yung ginagawa ko sa mga doon po sa mga bumili sa akin ng kambing. Talagang chinachat ko pa rin po sila, nagtatanong pa rin po ako, kinukumusta ko po yung alaga nila, kung okay ba. At lagi ko pong pinagdarasal kasama sa mga panalangin ko na lalo na yung mga bumili sa akin na sana'y mapadami nila at magtagumpay sila sa mga
sa mga plano nila dun sa kambingan nila, maparami nila, kumita sila ng maganda. Nakakatuwa po na pare-parehas tayong umasinso, pare-parehas po tayong gumanda ang kita dito sa pag-aalaga ng kambing. Lalo't alam ko po na talagang yung puhunan naman is hindi talaga basta-basta, pinaghihirapan natin para lang tayo makabili ng magandang pang-alaga o magandang panimula sa pag-aalaga ng kambing. Ang dami na pong magandang kambing dito ngayon sa Pilipinas, kaya kumbaga hindi na po tayo mahihirapang mamili kung ano yung gusto at klase ng bibilhin natin. Iwasan natin mga idol yung halimbawa pagkakakita rin natin sa mga group ng kambing, kada na makikita tayo ng maganda at nagandahan tayo, lagi na lang natin ipapareserve. Pero ang totoo, hindi lang pala natin bibilhin. Napakalaking abala po nun sa mga seller, kasi kung halimbawa meron din silang ibang kausap, tapos siyempre napakompormiso na sa'yo o sinabi mo na kukunin mo, reserve na sa'yo, pero ang totoo wala ka pala talagang bala kuhanin. Napakalaking abala po nun sa seller, salit na nabenta niya na po sa iba. At kumbaga yung iba ring naghahanap is naibigay niya. Ang iniintay niyo po at ayaw niyo pong masira dun sa naging usapan ninyo, tapos wala nang pong palang siyang iniintay at hindi niyo kukunin. Napakasama po nun. At bago tayo mga idol makipag-transact sa mga transporter, unahin muna po natin na maging maayos, maging tapos yung usapan, yung transaksyon, yung bayaran nyo ng seller bago po tayo maghanap ng transporter. Kasi yung pong mga transporter, meron din po yung mga ruta-ruta o meron po silang mga oras na talagang inaayon po nila sa biyahin nila. Kung halimbawa lagi makikipag-deal po kaagad sa transporter, tapos hindi pa naman po kayo nagkakasundo nung seller nyo, is pangit din yun mga idol. At kung halimbawa mga idol naman, may nabili po tayong kambing, tapos sabi ko nga mga idol, hindi po maiiwasan na wala pong problema nang umalis sa seller, tapos pagdating po sa atin na mga buyer is biglang yung kambing may sipon o kaya nangihina. Hindi po maiwasan yung mga idol. Tapos meron din pong mga idol na halimbawa yung kambing is sabi buntis, pero pagdating po sa inyo hindi po buntis. Meron pong mga ganun talaga nangyayari, lalo na kung halimbawa totoo namang nasampahan yung kambing is tapos pagdating sa inyo hindi na buntis. May mga pagkakataon pong nangyayari yung ganun. Huwag po tayong, iwasan po natin na i-post kaagad yung seller. Sali po is magbigay po tayo ng magandang option. Kung pag-usapan nyo po ng maayos, magbigay po tayo ng magandang opinion kung paano po ba yung magiging kalakaran nyo. Kung halimbawa ibabalik mo ba yung kambing sa kanya at ibabalik niya yung pera sa'yo, o kaya papalitan niya ba ng bago. Ma-share ko lang sa inyo mga idol, dati tandaan nyo po itong bower natin yan, si Nonoy, nabenta po natin yan dati. Taga Mindoro po yung nakabili sa atin. Bali, binenta po natin yan, napakalusog, wala pong problema. Kumbaga, nabenta lang din po natin, hindi na po ganong kataasan ng presyo. Kasi nga po, nung time na yun, bibilhin ko na po yung pamalit ko na back. Pinareserve ko na po, kaya kailangan ko po ng pambayad. Ayaw ko na nang po maglabas ng pera para sa kambing uli. Gawa nga po nang nalugi rin tayo dun sa isang bower na malaki na binili natin na hindi naman natin nagamit. Tapos after nun mga idol, pagdating po doon mga 1 linggo, 2 linggo, ganyan po yung nangyari. Sobrang namayat. Kumbaga talagang nag-adjust yung kambing. Sabi ko nga po, yung kambing talagang mag-a-adjust dyan pagdating. Tapos kumbaga yung alaga nagiging iba. Kaya po ang nangyari ganun mga idol, yung kambing natin talagang namayat. Pagdating doon, hindi nanganga, hindi kumakain, yang matamlay. Pero palibasa po, okay po yung communication namin nung bumili sa akin, at lagi ko rin po kinukumusta. Nung after po nung ganon, bumili po ulit sa akin ng kambing. Bale po ang binili sa akin kambing is 3 naman ulit. Ang ginawa ko mga idol, para hindi naman po siya kawawa masyado, kasi nalugi nga po siya dun sa pagbili dun sa barako. Ang ginawa ko po is binigyan ko po siya ng 1 libreng dumalaga.
Yan mga idol ang sinasabi kong napakaganda pagka halimbawa pag-usapan natin ng maayos, wag po kaagad tayong post sa mga Facebook na halimbawa scammer o manluloko. Sa ganung banda mga idol, sa akala natin na nasiraan natin yung seller, pero ang totoo hindi lang po siya ang masisira, pati po yung pangalan nyo. Kasi kung halimbawa ganun po at makikilala po kayo ng mga buyer, naghahanap kayo ng kambing, wala na pong makikipag-transaction sa inyo. Kumbaga, kahit nakapost, sasabihin na lang po sa inyo is sold na, kasi nga po maligalig kayo o kaya kumbaga hindi kayo iskandaloso, ganun. Napakaganda na talagang mapag-usapan natin ng maayos. At kung halimbawa nun mga idol, ito naman payo ko naman, kung halimbawa may kambingan ka na at seller ka na, sabihin po natin yung totoong issue ng kambing para kumbaga hindi po magalit sa atin yung bibili sa atin. Sabihin natin kung halimbawa may problema, kung ano yung issue, kung halimbawa ano ba talagang lahi ng kambing. Baka mamaya pure breed lang, sasabihin natin full blood. Baka mamaya F3 lang, sasabihin natin pure breed. Maging totoo po tayo, kasi maganda po yan. Halimbawa na pagbentahan po natin is pag okay po tayong kausap, babalik at babalik po sa atin yan. Kumbaga, yung negosyo po natin pagkakambing, hindi lang po ngayon lang pang matagalan. Meron kasing ibang mga seller na makabenta lang okay na, binablock na kaagad yung buyer niya after nang may send sa GCash yung bayad, after na mabayaran yung kambing. Kumbaga hindi na nasagot sa mga tanong at mga issue na sinasabi ng buyer. Pangit yun mga idol kung halimbawa ikaw ay isang seryoso dito sa negosyong pagkakambing. Huwag po tayong maging madamot sa kaalaman, lalo na kung halimbawa sa atin binili yung kambing. Sabihin natin yung totoo nating mga programa dun sa kambing na binili niya sa atin para alam niya po yung gagawin niya. At napakaganda kung halimbawa meron tayong idea na nai-share sa kanya at ganun din siya habang tumatagal na nag-aalaga siya. Balang araw meron din siyang mga mai-share sa iyo na makakatulong rin sa iyo. Kumbaga nga mga idol, sa totoo lang sa akin po, mai-share ko lang, may mga nagtatanong, talagang tinuturoan ko. Tapos kumbaga ang sabi basta bibili sa akin, pero makikita ko na lang bumili na sa iba. Tapos minsan nga mga idol, bumili nga po sa iba, tapos after na mabili sa akin pa rin magtatanong. Okay lang, talagang nire-reply ko pa rin kasi gusto ko po talaga na ma-share yung kaalaman ko at talagang makatulong rin po sa mga kapwa ko na gusto rin magsimula dito sa pagkakambing. Kaya mga idol, huwag kayong mahiya pong magtanong, lalo doon sa mga expert na doon sa may mga farm na talaga. Huwag kayong mahiyang magtanong, hindi lang po lahat ng mga yan is suplado. Meron din pong mabait na talagang sumasagot, tumutulong, lalo na kung halimbawa ang mga simpleng issue lang, talaga nagsishare po sila kung paano gamutin, kung paano ang tamang pag-aalaga ng kambing. At malaking bagay din nga mga idol, sabi ko sa inyo, yung panonood ng mga halimbawa ng mga YouTube, talaga ng mga nagtuturo na kung paano yung pag-aalaga ng kambing. Malaking bagay po yan. Kumbaga, yan po ang magiging way natin para mapadali o shortcut dun sa gusto nating gawin. Napakalaking bagay mga idol. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat. Please like, comment, and share!